Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for September 28. Kuha muna tayo ng trinkets. Messages ninyo for the from the trinkets. Paunang mensahe is the starfish, and so this is about guidance, no? Guidance, inspiration, intuition. Ayan. So ibig sabihin yan na ginagabayan talaga kayo ng divine universe and the rest of your spirit team, no? Pinapadalhan kayo ng mga insights, ideas, inspiration, yung ganon, to guide your situation, no? On how you're going to navigate your situation. Even another starfish. Ayan, so parang maraming gabay ang binibigay sa inyo ngayon. Maraming ideas yan, ano? Capricorn downloads na pinapadala sa inyo ng divine universe. Napaka-blessed ninyo ngayon, ano? You're so blessed. Maaring naghihingi din talaga kayo ng gabay, no? Maaring pinagdadasal din nyo talaga yan. Kaya naman, ang daming pinapadala sa inyo na downloads, free-flowing of information na makakatulong sa inyo sa pag-navigate ninyo ng inyong mga sitwasyon. We also have Eiffel Tower. Ayan. So, this is travel, no? Travel. Maaring may travel plans ang iba sa inyo. May naririnig akong within 6 months, no? Within 6 months, mayroong magta-travel sa inyo. Maaring yan ay travel abound to European countries, no? Maari din na ang travel na yan is papuntang Paris talaga. Maaring ang iba sa inyo is really going to visit, no? Yung Eiffel Tower sa Paris. Maaring yun ang ganap ng iba sa inyo. Or pwede rin naman, no, na ang travel na to is international travel, not necessarily na papuntang Europe din naman, no, for some of you. But ang iba talaga papuntang Europe, no? Ang iba naman maaring international travel, no? International travel na hindi naman papunta sa Europe, maaari din ganun ang sitwasyon ng iba. Maaari din naman na ito yung pangarap ninyo, no? Maaring hindi pa kayo nagpaplanong magbiyahe talaga, pero pangarap ninyo na pumunta ng Europe, pumunta ng Paris, yung ganun. Maaari ang iba sa inyo, ang travel na ito, soon, within 6 months is maaring pasyal, or maaari din naman na business related or trabaho, no? Maaring ang iba sa inyo naghihintay na lang ng ng flight ninyo, maaring naghihintay na lang ng travel documents ninyo na ma-approve na kayo, ng visa ninyo, maaring ganoon, para nang sa gayon ay makapunta na kayo. Maaring that is a job opportunity, no? Na pupuntahan ninyo sa Europe. Ayan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. We have 10 of Gabriel. Ayan. So, dito naman sa 10 of Gabriel, 10 represents endings and beginnings. So, meron ditong tatapusin na ang iba sa inyo, no? You're going to give up, or you're going to release na kung ano man ang nagpapabigat sa dibdib ninyo, sa buhay ninyo, sa damdamin ninyo, sa naiisa isip ninyo, yung gano'n, no? You're going to ask for help dito, no? Maaring kasi yung overwhelming workload, maaring ganun, or maaring overwhelming yan na obligasyon ninyo sa trabaho or sa pamilya, no? Kaya ngayon, maaring you're going to speak up and you're going to ask for help, no? May mga delegation of work dito, bahay man o trabaho, may mga ganon. Maari din naman na ang iba sa inyo dito, talaga namang nahihirapan na sa trabaho, sa ginagawa ninyo, kasi maaring overwhelming task ang binibigay sa inyo. So to the extent na kailangan ninyong mag-overtime para matapos ang given task sa inyo. Pagdating ng bahay, ganun pa rin, no? Kayo pa rin ang lahat ng gagawa ng pagluluto, pag-aasikaso sa bawat isa sa pamilya, mga anak, asawa, partner, mga ganon. And kayo pa rin maghuhugas ng mga kinainan, pinaglutuan. Parang kayo lahat, no? Capricorn, so maaring ganon ang sitwasyon ng iba. But, whatever the case may be, you are going to put an end to that.
napaka-toxic na sitwasyon, no? Napaka-busy na sitwasyon. Kaya, ano na, there is ending, no? There is ending to those situations ninyo na overwhelming na para sa inyo, no? Stressing you out a lot. Maaari din trabaho din yan, ano? Talaga sa work ninyo, maaring sobrang daming task, no? So, maybe you're going to delegate some of those to your colleagues. Maaring ganun. We have 7 of Ariel. Ayan. So, ang iba sa inyo dito is waiting for something. Maaring you are waiting for so long for this opportunity na alam mo yun, mabawasan na ang bigat sa dibdib ninyo, yung burden ninyo, no? Physical burden, maaring, you know, naghihintay kayo ng tamang pagkakataon, and now is the time, no? Now is the time na parang, ano na kayo, turning point nyo na to, na give up nyo na ba? Ito na ba yon? Time na ba para magsalita kayo? Or, hahayanin yung magpatuloy yung paghihirap ninyo? Yung mga ganon. Kaya, ayun na, dumating na ang tamang pagkakataon, no? Na eto na, sasabihin nyo na ang inyong totoong sitwasyon, no? For others of you naman, now is the time for you to reflect, no? Reflect on things that are happening sa buhay ninyo. Maaari kasi na meron kayong ginagawa, may endeavor na kayong sinimulan, matagal na kayong naghihintay ng bunga ng iyong pagsisikap dyan, and maaring sabihin ninyo sa sarili ninyo na hanggang kailan ba ako maghihintay? Maaring ganon, no? Pero your patience is going to pay off, no? Capricorn, merong sa 7 of Ariel, there is a promise na kung anong yung hinihintay, kung ano yung pinagsisikapan ninyo, you are going to reap the rewards of your hard work sa sitwasyon na yan. But you just have to wait a little more time, no? Be patient a little more dito, Capricorn. Maybe now is the time na tumigil muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabalahan. Step back a little and reflect. Kasi maaaring sa tingin ninyo na nagawan niyo na ang lahat na kailangan ninyong gawin, pero maybe it's not the thing, 'di ba? Maaaring sa pagre-reflect ninyo, pag-i-evaluate ninyo ng mga nagawa niyo na, kung ano na yung mga effort na in-exert ninyo regarding that endeavor at naghihintay kayo ng resulta, maybe may kulang pa, 'di ba? Kaya you may need to step back a little and reflect. No, reflect on the things that you've done already. Ano pa ang maaari ninyong gawin dahil baka may kulang pa. So, ayun, mag-isip-isip din muna kayo, Capricorn. Okay? We have the King of Raphael. Ayan. So, this is really beautiful kasi ito na yung bibilis na ang lahat, Capricorn. Bibilis na ang lahat. Kaya, mahalaga sa inyo dito, no? Sundin ninyo kung ano yung naiisip ninyo. Sundin ninyo kung ano yung tawag ng puso ninyo para sa inyo. Okay? Kasi, maaring ito na yung pagkakataon. Ito na yung time na makuha nyo na kung ano man yung hinihintay ninyo. Ito na yung pagkakataon for you to reap the rewards of your hard work. Okay? So, yung tiwala ninyo dito, yung trust ninyo sa Divine Universe, tiwala ninyo sa sarili ninyo. Kasi, maaring test of faith ito sa inyo, Capricorn. No? Kung hanggang saan ang pasensya ninyo, hanggang saan ang commitment ninyo dyan sa endeavor ninyo. Maaring test of faith ito sa inyo. And then, reflection time, you know, there are things na marirealize kayo, and maybe after that, no, may mga maisip kayong kailangan pa pala ninyong gawin, and look at that, then you would be able to accomplish na kung anong kailangan ninyong ma-accomplish or gusto ninyong ma-accomplish, no? Makakarating na kayo doon sa point wherein kung ano man ang bunga ng inyong pinagsisikapan is going to be delivered to you na by the universe, no? So, patience and trust, no? Yun ang key dito, Capricorn. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all.
Thank you, Virgo. Tingnan natin kung ano ngayon ang mga messages for you for September 28. Simulan natin sa trinkets. We have letter Y, Virgo. Maaring you're dealing with someone dito na letter Y ang initial, no? Maari din na this is yours, no? This is your initial, Virgo. So, maaring ganun ang ganap. What else? We have the steering wheel ng ship. So, napakaganda nito. This is about perseverance, no? This is about also a path of life. Kaya maaari iba sa inyo dito may mga redirection na nangyayari or mangyayari. Maaring may mga plans kayo ngayon na yung bang dati nyo nang tinatahak ang daan patungo dyan, pero ngayon may mga new ideas, new perspectives siguro that came in sa inyo. Kaya naman meron kayong redirection dito, meron kayong detour na gagawin, Virgo, meron kayong ibang way ngayon of navigating your situation. So maaring may ganong ganap. We also have owl. Ayan. So this is about intuition. This is about inner wisdom. This is also about change and transformation. So definitely, no? Kasi may redirection dito na maaring nangyayari or mangyayari. Maaring yun ang idea ninyo ngayon to redirect your energy and an effort into something else, no? Divinely guided kayo, no? Diyan, Virgo, sa gagawin ninyong yan. Ginagabayan kayo ng divine universe towards that path, no? So, what else? We have 2 of Ariel. Ayan. You are multitasking. Ngayon, Virgo, you have too much on your plate. Marami kayong ginagawa. Marami kayong inaasikaso lagi. And Virgo, normally si Virgo, you are a natural na workaholic, sobrang sipag ni Virgo, sobrang sipag. And maybe, dami ninyong ginagawa ngayon, that's why this is asking you for balance, no? Balansihin ninyo ang sarili ninyong buhay ninyo, Virgo, nang sa gayon, diba, mabibigyan ninyo ng oras ang lahat ng areas ng buhay ninyo, lalong-lalo na yung mga major areas na nangangailangan talaga ng iyong attention, no? Lalong-lalo na yung iyong kalusugan, no, Virgo. Always put your well-being, your health on top of your priorities. Lagi siyang nasa number 1. Always put your number 1, no, which is yourself, on the number 1 list ng iyong list of priorities. Okay? Para kahit ang dami ninyong aasikasuhin, ang dami ninyong ginagawa, ang dami ninyong racket, ang dami ninyong trabaho, it doesn't matter, when you are in the center, when you are in balance, makakayanan ninyo ang lahat yan, lalong-lalo pat napakagaling ninyong mag-multitask. Okay? Kaya yun, this is calling for balance. Alright? Kasi ang dami ninyong ginagawa, no? Give yourself time to unwind, give yourself time to relax, to chill, mag-meditate, no? Give yourself time for those, no? Alagaan ninyo ang inyong sarili, okay? We have Knight of Raphael. Ayan, so there is going to be love connection dito. For some of you, kung single pa kayo, Virgo, maaaring meron ditong papasok na na person sa buhay ninyo. Ang naririnig ko, magbabalik. So, maaring merong magbabalik na ex ninyo or nagbabalik. Maaring meron ng nagparamdam. No? Kung hindi nagparamdam na, merong magpaparamdam sa inyo dito na nagbabalik. Ayan. So, maaring magtatry na bumalik as your jowa, no? Or maaaring gusto lang umentra talaga sa buhay ninyo and maybe makikiramdam, no? Makikiramdam kung ano ang ganap sa buhay ninyo. So, maaaring ganon. But whatever the case may be, ang iba sa inyo dito naman, totally different person, a new person talaga na magpapahayag ng kanyang pag-ibig sa'yo. May gusto sa'yo itong taong ito. And this time, talagang maaaring mag-move, na siya, forward na at magpahayag na gusto ka niya, may gusto siya sa'yo, yung mga ganun, may romantic interest siya sa'yo. And time for kilig. For some of you dito, Virgo, lalong-lalo na doon sa mga singles, no? So, what else?
We have new beginnings. Yay! Archangel Jeremiah is here to guide you. You know, there is new life, no? New life. Meron talaga kayong bagong path na tatahakin dito, no? So, this is new beginning. And we have other path of life. May bago kayong tatahakin, diba? There is new, new path opening up for you, or you are opening up a new path for yourself talaga. You are creating this change sa buhay ninyo, Virgo, no? So, meron kayong bagong buhay, bagong direction na tatahakin dito. Ang iba sa inyo dito is building a new family, no? Maaaring ang iba sa inyo papunta doon sa pag-level up ng iyong commitment with your person. Maaaring meron ditong kasalan na magaganap, no? Building your own and strong family. Maaaring ganun ang sitwasyon dito. For others of you naman, maaaring meron ditong pagbabago in terms of personal na transformation, no? There is a personal transformation happening dito. Ang iba sa inyo, it feels like you are finding your purpose na ngayon, no? Yung redirection na to ng ninyo, ng buhay ninyo, ng path na tatahakin ninyo. Maybe kung ano ang bagong pupuntahan ninyo that is already in alignment with your purpose, no? That maybe is in alignment with your destiny. Kaya naman, magsisimula kayo ng bagong buhay dito, no? Bagong buhay na talaga namang parang you are being called, no? To step into that new life, new situation, new experience, no, Virgo? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo, and thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe po para sa inyo for September 28. Unahin muna natin ang mga trinkets. We have butterfly, napakalakang butterfly, kaya maaring napakalaking pagbabago o transformation ang mangyayari sa buhay ninyo, iba't ibang parte yan. We have the zebra. Ayan, si zebra is about determination, and it's about communication and in empowerment, no? So, maaaring feeling ninyo you are empowered siguro ngayon, ano? And talaga namang kayang-kaya nyo ng baguhin or mag-create kayo ng pagbabago sa buhay ninyo for a change, no? Talaga, for a change of lahat. Maaring for a change of how you feel, for a change of trabaho, no? Karera, maaring ganon. Maaring before, medyo nag-hesitate kayo, pero ngayon, you are confident din and assertive. Kaya gusto ninyo, no, na na ngayon, na gawin na ang mga pagbabagong naisip ninyo para maiba naman ang inyong sitwasyon sa buhay, no? So, you are creating change. Yun ang aking napipick up dito. What else? We have butterfly na maliit. Ayan. So, merong mga pagbabago dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, no? Merong malaking pagbabago, merong maliit na pagbabago, pero definitely, yung parang every area ng buhay ninyo is going to have a touch of change dito, Taurus, no? So, good luck. And what else? We have solutions. Wow, Archangel Zadkiel is here guiding you. Ayan. So, maaring may mga dito, may mga hindi kayo pagkakaintindihan with another person, maaring kaibigan, kapamilya, katrabaho, maaring ganon. But now you are coming into compromise. Maaring merong magko-compromise dito ng sa gayon ay mag-meet kayo halfway and everything is going to be patched up na, no? Kung ano man ang hindi pagkakaintindihan. Some of you may need to forgive ngayon. Some of you may need to ask for forgiveness kung kayo naman yung nakapagsalita ng hindi masyadong maganda sa pandinig ng iba.
kung alam ninyong nakasakit kayo ng damdamin ng iba. So, maaaring ang iba sa inyo is going to step forward naman ngayon and ask for forgiveness. So, maaaring ganun din, no? And sa ikakaayos ng inyong sitwasyon, sa ikakaayos ng inyong relationship with another person, parang iniimbitahan din kayo to be more patient, no? To be more patient. At kung meron kayong mga strong emotion na nararamdaman during conversations, during discussions, no, iniimbitahan kayo na alalahanin ninyong kontrolin muna ang sarili ninyo. Kontrolin ang inyong emosyon nang sa gayon ay maging maayos lang ang lahat, no? Kasi kapag nagagalit tayo or magalit tayo, di ba nakakapagsalita tayo ng hindi masyadong maganda sa pandinig, di ba? At makakasama yan sa relationship niyo with another person. Kasi maaaring maka-offend kayo, di ba, ng ibang tao. So yun, be patient, no? Be patient and control yourself, lalong-lalo na ang mga strong emotions na yan. Sa gayon, maiwasan kung ano man ang yung maaring maganap na hindi pagkakaintindihan, no? Dahil meron naman tayong magagawang mas ma-okay kasi dyan. So, we have 5 of Michael. Ayan. So, feeling ko talaga dito, no? With the solutions and 5 of Michael, nanggagaling kayo sa sitwasyon na maaaring meron kayong nakasagutan, may disagreement, may hindi kayo pagkakaintindihan with another person, no? May nakikita akong 2 babae. So, maaaring magkapatid dito, magkaibigan, or magkatrabaho, no? Maaaring ganun. 2 babae, siguro 2 babae yung nagbabangayan or merong discussion na nangyayari, no? So, it will not resonate with everyone. So, just take as it resonates. Taurus. But, you know what? Yung kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan, maaaring meron talaga nangyaring away, no? Sort of away. Dahil may solution tayo, feels like papunta kayo dito sa solusyon na. Maaring ngayon meron ding pag-uusap na magaganap, no? Maaring meron ng pag-uusap na malumanay kasi maaring nag-step back na kayo doon sa sa diskusyon, sa tensionadong sitwasyon. Maaring nag-step back na kayo parehas from that exact situation and maybe ngayong kalmado ng lahat, no? Kalmado ng lahat at mag-uusap na kayo at para maayos nyo kung ano man ang pinagmulan ng hindi ninyo pagkakaintindihan, no? And you're coming into a peaceful resolution dito, Taurus. Magkakaayos kayo, magkakaintindihan kayo, no? So, yan ang akin napipick up dyan. We have the King of Michael. Ayan. So, you are you will be enlightened, no? Magkakaintindihan talaga kayo dito, Taurus. Dahil magkakausap kayo ng mas maayos, mas malumanay, mas kalmado. So, mahahanap ninyo ngayon dito yung kung ano yung solution sa problema ninyo. You are going to, ngayon, both of you will be able to communicate clearly. Ngayon, maaaring ilalabas na ninyo ngayon sa bawat isa kung ano yung gusto ninyong sabihin, kung ano yung talagang totoong saloobin ninyo, ano yung naiisip ninyo, ano nararamdaman ninyo, no? There is going to be a situation dito between you and this person na nakaalitan ninyo na marirealize ng bawat isa sa inyo kung ano yung nararapat ninyong sabihin sa bawat isa nang sa gayon magkaayos kayo, no? There's going to be honest and open and clear communication between the two of you at yan ang magiging susi sa inyong pagkakaintindihan, no? Yan ang magiging susi para sa inyong reconciliation dahil mas mai-express na ninyo dito ngayon ang inyong mga sarili. Kung ano talaga yung gusto ninyo, kung ano yung mga kailangan ninyong maintindihan from bawat isa. Kasi feeling ko, dati, hindi lang kayong dalawa lang talaga ang nasa grupo.
no? Pero ngayon, na kalmado na kayo, maaring one-on-one ang usapan. Kaya, mas magkakaintindihan kayo dito, no? Without the influence of other people. Kaya, yung conversation na to parang one-on-one at maaring closed door meeting, no? Parang ganon. Nang sa gayon talaga, magkakaintindihan kayo. And it's all your thoughts and feelings dito that is going to come out, both of you. Kaya, ayun, solutions will arise dito at magkakaayos kayo. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.